Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East. Sa mga kapwa ka OFW, Yomkin, Said. Bago po natin panoorin po yung kagigilan ni Representative Raydon, tinatawag na cookie ng mga netizen. Isa muna dyang subscribe at like sa aking channel. Kasi kung makikita nyo, gigil na gigil si Raydon kay BP Sara. Kung matatandaan yung mga kababayan ko, di ba nag-file ng petition sila, Atty. Torion doon sa Supreme Court, naku gigil na gigil, sabi ni Ridon, ibabasura daw ng Supreme Court daw yon ang kanilang mga petition sa Supreme Court kasi daw ang ginagawa nilang impeachment na sa Justice Committee ay tama, walang mali, lahat daw tama ang ginagawa nila, walang pagkakamali daw ang kanilang ginagawa. Yun lang ang akala nyo. Ito wala nang patumpik-tumpik na. Panoorin po natin ang kanyang mga litanya ni Raydon. Actually trying to suppress the evidence. She referring to the Vice President. Can you elaborate? Tama po yun. Kasi kasama po doon sa mga hinihingi po ng petisyon ng mga abogado po ng ating pong Pangalawang Pangulo ay yung pong pagpapatigil nito pong proceedings at pangalawa, yung pong pagpapatigil po ng proseso po ng subpoena. Pero katulad po ng binabanggit ko, kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig ay yung pong tinatawag na compulsory processes at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsab ng mga ito. Hindi ho pwedeng pagdebatihan yung pong kapangyarihan ng Kongreso na makapagsabpina ng dokumento at mga tao dahil makakatulong po ito doon sa kabuuan po ng pagkakahanan. Kung pero may sinabi po si VP. Ang sabi ni Raydon, may karapatan daw silang magsabpina dahil yun ang nakalagay sa kanilang roles ng sa Justice Committee. Di ba mga kababayan ko, binigyan na nila ng nagbutuan na yun dyan sa Justice Committee, sinabi na nila na sufficient substance and form kay BP Sara. Ibig sabihin, talagang mga ginawa ni BP Sara ay talagang angkop daw sa kanyang roles. O ba't ngayon sasabihin nila, naghanap pa sila para makahanap ng katotohanan tungkol sa kaso ni BP Sara? O parang, ano yun? Anong drama yan, Raydon? Mayroon pa kayong sinatawag na sufficient in grounds, di ba? Tapos ngayon maghahanap pa kayo ulit ng subpoena para mahanap nyo yung katotohanan. Ano yun? Dalhin nyo na kagad sa plenaryo para makapunta na doon sa Senado kasi sa inyo talaga wala na kaming aasahan sa inyo mga kongresistang malita. Ano ba yan, Raydon? Ulitin natin, oh. Doon sa kabuuan po ng proseso ng paghahanap po ng katotohanan. Kung pero may sinabi po si VP Sara over nung last Saturday. Sinabi niya na wala siyang kinalaman, di siya kinonsulta. So, what made you say na she is actively trying to suppress the evidence when she was not consulted? Tingin ko magkakasama at alam ng Pangalawang Pangulo ito po kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganun din naman ho eh. Yung po nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. So para mahirap po maniwala na hindi ho magkakasama, hindi ho magkakasabwat ang Pangalawang Pangulo at ito pong mga abogado ng Pangalawang Pangulo at ng kanya pong mga aliado. Mas lalong hindi kami maniniwala. Sasabihin mo magkakasabwat. Mas lalong kami hindi maniniwala na halos lamang pansin naman dyan sa House of Representatives na lahat kayo magkakasabwat. Galing, no? Ang galing magsalita ni Raydon. Hindi daw siya naniniwala na sa Atty. Torion pati sa BP Sara ay magkakasabwat. Ay kayo nang ginagawa niyan dyan sa House of Representatives dyan. Di ba lahat naman kayo magkakasabwat dyan? Feeling nyo naman di kayo magkakilala dyan. Kahit nakikita nyo yung mali ang nangyayari, sa inyo tama pa rin. Nako talaga si Cookie na to. Mahilig magsalita pero lahat naman sila gano'n naman ginagawa nila. Lahat kayo dyan magkakasabwat. Lahat kayo dyan magkakasabwat sa House of Representatives. Yun po ang totoo. Abogado ng Pangalawang Pangulo at ng kanya pong mga aliado.
Your firm, sinabi niyo po kanina na yun nga, walang legal standing, yung petition against doon po sa impeachment na ginagawa natin proceedings. How confident are you po na ibabasura ito ng Korte Suprema, yung petition po nila Torrio? Mataas, alam po ninyo, mataas po yung kumpiyansa po natin na ibabasura po ito ng Korte Suprema. Kasi una, sinabi na ho ng Supreme Court resolution on the previous Duterte impeachment that the House rules respect the due process rights of the respondent, any impeachable official. Pangalawa, sinabi din po in that Supreme Court resolution that the Supreme Court will not intrude into the determination of form and substance of the House Committee on Justice of Congress itself, no? Ayun na pala, sinabi mo na eh. 'Di ba? Sinabi na ni Rito na in person and substance. Dalhin nyo na sa plenaryo, kuki. Ang dami nyo pang daldal dyan. Dalhin nyo yung daldal dyan. Hindi naman yung mini-trial, ginagawa yung mini-trial yung ano eh, yung House of Representatives. Dapat hindi ganun, di ba? Kaya nga di ba, ng petition si Atty. Torrio yun sa Supreme Court kasi nga yung House of Representatives ay hindi tamang forum para mag-trial. Ang tamang forum para mag-trial ay sa Senado. Pinapatagal nyo lang dyan yung ano, yung hearing nyo sa House of Representatives. Ang laki ng pera ang nawawala dyan sa inyo, sa House of Representatives. Huwag mo sabihin na nag-hearing kayo dyan, walang perang ginagastos. Pati unang-unang paglanan nyo dyan, pansin po sa lumalalang kahirapan nito sa Pilipinas, yung pagpulong-pulungan nyo, hindi yung tungkol lang kay BP Sara. Parang takot na takot kayo kasi nga, sure na talagang mananalo si BP Sara. Kung papala rin talaga siya, talagang mananalo siya sa 2028. Kaso lang ang ginagawa ninyo, kaliwat kanan na paninira na kahit ang ebidensya napakaliit, kung totoo yun, lahat naman ng maraming mga pinuno sa gobyerno na may maraming mga confidential fund. Kaso lang iba ang pinapalabas nyo ngayon. 'Di ba? Iba ang pinapalabas nyo ngayon. Nang una, magkakasabot kayo diyan lahat sa House of Representatives. Kaya ang gustong-gusto ng mga Duterte supporters, diretso na kagad sa Senado para magkaalaman kasi yun talaga ang totoong bloodbath na sinasabi ni BP Sara. Hindi diyan sa House of Representatives kasi nga kahit ano pang sabi, mga judges pa naman kayo, di ba? Sabi niyo mga prosecutor kayo, mga judges kayo diyan. Parang kitang-kita kad sa inyo na malaki ang porsyento nyo doon sa i-impeach kay BP Sara. Wala kami naririnig sa inyo na counting salita man lang na oo nga no, marami talagang mga mali-mali na nangyayari dito sa sa mga ebidensya, lalo pa kay Madriaga, di ba? Sinabi di ba ni Rufus Rodriguez, polluted na testigo, di ba? Polluted kasi siyempre, membro siya ng gang sa mga sa mga kidnapping, tapos ngayon siya magiging witness. O di ba isang kahangalan 'yan? Isang kahangalan 'yan, di ba? Ito si Redon kasi gigil lang totoo. Gigil si Redon kasi nga to pinatalsik ni Duterte ni Tatay Digong kasi nga biyahe ng biyahe. So ngayon gumaganti yan. Ito isang party list na to. Kaya yun muna sa mga kapwa ko, sa mga kababayan ko dyan, sa mga kawangis ko dyan. Sa mga hindi pa dyan ka-subscribe, please subscribe. Sa ngayon, masalam mga habibi, masalam.